Ayon kay dating Supreme Allied Commander ng NATO na si James Stavridis, nararapat ng isamang Pilipinas at Japan sa NATO, kasama rin ang iba pang mga bansang kakampi ng Estados Unidos. Idinagdag niya na dapat ding isalang-alang ang South Korea at Australia bilang mga potensyal na kasapi ng alyansa. Sinabi rin niya na ang NATO ay dapat magbukas sa pagtanggap ng mga bagong miyembro mula sa labas ng tradisyonal na saklaw ng alyansa. Si Stavridis ay naglingkod bilang dating US Navy Admiral at nagsilbing commander ng US Southern Command bago naging pinuno ng NATO. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ayon kay Stavridis, dahil sa mga kaganapan sa mundo tulad ng gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, isinusulong niya ng iba pang mga kalyado ng NATO ay dapat sumali sa alyansa upang mapalakas ang seguridad. Binibigyang din niya ang kahalagahan ng paghahanda dahil sa posibilidad ng World War III. May mga bansa rin tulad ng China, Russia, Iran at North Korea na nagkakampihan laban sa NATO, kaya't mahalaga ang koordinasyon sa pagharap sa posibleng mga panganib. Bagaman pinapaboran ni Stavridis ang pagsali ng Pilipinas sa NATO, alam niya ang magiging hamon tulad ng kahirapan sa koordinasyon dahil sa malayong lugar tulad ng Asia at ang pagkakaroon ng konsensus sa mga misyon sa gitna ng mas maraming miyembro. Ganun pa man, may mga nagsasabing mas magiging matibay ang ugnayan ng mga bansa sa NATO kahit na may mga hamon sa simula dahil sa magiging mas malakas na alyansa. Subalit bago ang pagpasok ng mga bagong bansa sa NATO, kailangang pumayag muna ang mga ito. Ayon sa maraming dalubhasa, posible namang magkaroon ng mga suliranin sa koordinasyon sa pagitan ng NATO at ng iba pang mga bansa. May ilang bansa rin na maaaring tumanggi sa pagiging miyembro ng NATO upang maiwasan ang tensyon sa China. Dagdag pa roon, pag sumali ang ibang bansa sa NATO, ito ay may responsibilidad na tumulong sa ibang miyembro sakaling sakupin o atakihin ng isang miyembro. Halimbawa, kung sakaling sakupin ng Russia ang Finland, obligado ang lahat ng miyembro ng NATO na magbigay ng tulong sa iba't ibang paraan, tulad ng pagpapadala ng mga sundalo. Ito rin ang dahilan kung bakit maaaring tanggihan ng ilang mga bansa ang alok na sumali sa NATO, lalo na kung naniniwala silang hindi sila tatargetin ng anumang bansa. May mga nagpapahiwatig na maganda rin ang idea na magkaroon ng formalized na ugnayan ng NATO kasama ang mga demokrasyang bansa sa Asia. Imbis na direktang sumali sa NATO, pwedeng magkaroon ng mga kasunduan tulad ng joint procurement ng mga advanced na weapon system o kasunduang security guarantees. Gayunpaman, pinapayuhan na pag-isipang mabuti at paglaanan ng sapat na oras ang desisyon kung isasama talaga ang mga bansa sa Asia sa NATO. May mga nag-aalala na maaaring magalit ang China kung sakaling sumali ang mga bansang ito sa NATO. Ayon sa China, ang NATO ay nagiging mas aktibo sa Asia-Pacific region na maaaring maging banta sa regional security. Ayon sa kanila, hindi dapat gamitin ng China bilang dahilan para mag-recruit ang NATO ng mga miyembro sa Asia at sinasabi nilang ang NATO mismo ang nagiging banta sa seguridad ng rehiyon. Ang kauna-unahang Trilateral Leaders Summit na dinaluhan ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Japanese Prime Minister Kishida Fumio at ni President Joe Biden, ang host country na Amerika. Bukod sa makasaysayan, napakahalaga daw ng pagpupulong na ito sa gitna ng mga tumitindi pang agresibong mga hakbang ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Sabi ni White House Senior Director for East Asia and Oceania, Mira Rapp Hooper, na isa ito sa mga pangunahing agenda ng naturang pagpupulong. Ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan, nitong nakaraang linggo lang ay nagsagawa ang tatlong bansa kasama ang Australia ng Quadrilateral Joint Naval Drill sa South China Sea. At asahan daw na mas marami pang ganong pagpapatrolyang makikita sa hinaharap. Inaasahan din ang mga bagong inisyatibo para mapalakas pang energy security, economic and maritime cooperation, technology and cybersecurity, gayon din ang pamumuhunan sa ilang malalaking proyektong infrastruktura. President Biden will welcome President Marcos of the Philippines to the White House on Thursday for his second bilateral meeting at the White House in as many years. President Biden will also host the first ever trilateral leaders summit between the United States, Japan, and the Philippines. The U.S., Japan, and the Philippines are three closely aligned maritime democracies with increasingly convergent strategic objectives and interests. Just this past week, our three countries and Australia held joint naval drills in the South China Sea.
When I met with my Japanese and Filipino counterparts in Tokyo last June, we agreed to enhance our nation's trilateral partnership, and this week is a culmination of months of effort since that meeting in Tokyo last June. The three leaders will announce new initiatives to enhance energy security, economic and maritime cooperation, partnerships on technology and cybersecurity, and joint investments in critical infrastructure. Dagdag pa ni National Security Advisor Jake Sullivan, ang trilateral na pagpupulong na ito ay napapanahon dahil ramdam ng Pilipinas ang patuloy na pangbubuli mula sa PRC sa South China Sea. Ito'y palatandaan na hindi lamang si Pangulong Biden, kundi pati na rin si Punong Ministro Kishida ay nais na ipakita ang kanilang suporta at determinasyon para kay Pangulong Marcos at sa kanyang pagtugon sa napakahirap na isyong ito. Samantala, ikinagulat ng mga nasa Pag-asa Island ang biglang paglapit sa isla ng barko ng Chinese Coast Guard nitong nakarang araw. Halos dikitan pa nito ang mga bahurang pumapalibot sa isla. Kahapon naman ay dumaan din sa parehong lugar ang isang Chinese fishing militia. Pambihira ito dahil ayon sa mga taga roon ay halos hindi na umaalis ang mga Chino sa may kanlurang bahagi ng isla na nakaharap sa artificial island sa may Subi Reef. Napansin na nila na dumating na ang banta sa Kalayaan Island sa Pag-asa. Ibig sabihin, ngayon lang talaga nila ito nakita. Nagulat ang mga tao kaya lumabas sila sa kanilang mga bahay para tingnan ang mga umaaligid na mga barko ng China. Kinumpirma naman ito ng Philippine Coast Guard na nakalapit ng 3.2 nautical miles sa Pag-asa ang Chinese Coast Guard ship. Pero walang ibang ibinigay na detalye. Sa bagong pahayag, iginiit ng China na sila ang may soberanya sa Pag-asa Island at iligal ang pananatili doon ng mga Pilipino. Taliwas sa matagal ng paninindigan ng Pilipinas na atin ang Pag-asa Island. Sa tingin ng isang security analyst, sa mga bagong pagkilos na ito ng China ay posibleng reaksyon sa ginanap na trilateral security meeting ng mga pinuno ng Pilipinas, Amerika at Japan. Sa ibang dako naman, Pangulong Marcos Jr. nagsalita na tungkol sa isyu ng tinatawag na Gentleman's Agreement sa pagitan ng China at ng dating administrasyon. Laking gulat daw ng Pangulo kung bakit kinompromiso nila ang ating teritoryo, soberanya at karapatan sa isang sikretong kasunduan sa People's Republic of China. Wala ba talaga yung agreement na yan? But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong permiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro sundan ng kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines.